Magandang araw Pilipinas, ako si kaibigang Ferds mula dito sa Switzerland. Hayaan niyo po mga kaibigan, ako muna ang makakasama niyo sa loob ng ilang minuto sa pagtalakay ng mga isyong dito niyo lang po matutunghayan sa programang Friends on Air. Okay, so susunod na ating pagkikita, tatlo na kami uli. Okay, so ngayong oras na to ay gusto kong i-share sa inyo po kung papaano po i-boost ang moral o ang self-confidence ng isang anak. Okay. Sa madalas o sa hindi, tayong mga magulang, ang mga magulang po ay laging sinasabi natin na dapat sila ang masunod sa ating buhay. Tama naman yun, di ba? Kasi ito rin ay isa sa mga tawag nito, promise ng Panginoon. The moment ng isang bata ay sumunod sa magulang, ay hahaba ang kanyang buhay. Na hindi natin ito pinapasabalian at pero meron mga pero dito. Minsan yung pagtrato ng magulang sa kanilang mga anak ay nagkakaroon tayo ng problema. Okay? Hindi dahil ikaw ang magulang, lahat ng bagay ikaw ang dapat lang ang masunod, hindi ka marunong makinig o makiramdam yung nararamdaman ng iyong mga anak. So pag-usapan natin to, paano natin natulungan ang mga bata i-boost ang kanilang self-confidence, yung kumpiyansa na sinasabi po natin kasi napakahirap po sa isang bata na sa kanyang murang edad ay hindi natin ma-develop yung self-confidence na ito ay makakaapekto sa kanyang pagkatao. Hindi lamang sa pagkatao niya, pati doon sa mga bagay na gusto niyang maabot sa hinaharap, di ba? Nakakakita naman kayo sa ilan bang magkakapatid kayo, ilan ba kayo miyembro sa family niyo, di ba? Iba sa inyo ay positibo ang pananaw sa buhay, yung iba naman ay napaka-negative kasi nga hindi natin na i-boost ang kanilang moral, ang kanilang self-esteem or self-confidence nang sila ay bata pa. Okay, halina mga kaibigan, tulungan natin ang ating mga magulang doon sa mga medyo sabihin natin na may kaunting challenge pagdating po sa pagpapalaki ng mga bata kung papaano nga ba maitulungan na ma-boost yung kumpiyansa ng isang bata po habang siya ay lumalaki. Pero ang pag-uusapan natin dito ay kakaunting mga sabihin nating errors. Sorry for the words errors o mistakes o pagkukulang o hindi pagkaroon ng sapat na understanding sa mga bagay-bagay na ginagawa ng mga magulang kung kaya't ang kanilang mga anak po ay ayan, may mga bagay silang ginagawa, babanggitin ko po, hindi to masyadong mahaba, bagkus ito lamang po ay mga highlights ng ating pong tawag nito ng ating isyong pag-uusapan ngayon kung paano i-boost ang self-confidence ng mga bata. Pero on the other side tayo mayroong mga ginagawa pala ayon po sa isang research at ayon po kay Dr. Jeffrey Bernstein. Siya po ay isang manunulat at ang kanyang libro po ay Liking the Child You Love. At ito po ay muling isinulat o yan, idinala sa atin po ng isang manunulat na si Camille Alipio Luzande at ito ay kuha rin natin sa Psychology Today. So ang ganda kasi ito yung mga base na sa kanilang mga pag-aaral at ito po ay nakita nila na ito talaga ay dapat maiwasan ng mga magulang na gawin sa kanilang mga anak para yung kumpiyansa ng kanilang mga anak ay dala-dala nila to habang lumalaki sila. O eto na, yung una na dapat hindi gawin ayon sa ating mga eksperto na hindi dapat gawin ng isang magulang ay yung pagsigaw at pamamalo. No, teka lang, kaibigang Ferds, bakit naman pinagbabawal yung pamamalo? Biblical ito na dapat ang isang bata para maturuan ng tamang disiplin, kailangan din natin ay paluin. Pero oo, nandoon na tayo yung pagpalo. Na katulad ng binabanggit natin sa mga nakaraang topics po namin dito, yung pagpalo, hindi naman natin yan sinasabing wag gawin. Kasi magulang kay, alam mo yung tama at mali. Pero ito yung pagpalo na ini-explain mo kung bakit mo siya papaluin. Hindi mo na lang biglang hinambalos yan. Okay, gusto ko lang ituwid ang ganong senaryo kasi baka naman magtampo kayo sa akin, di ba? So, yung pamamalo, yun po yun. Basta with explanation at tama lang naman ay siguro nagagawa yan. Wala namang magulang na hindi sinasabing hindi nila nagagawa, hindi nakukurot, hindi nagagawa ng medyo kaunting
dahas. Pero ito ang sabi ng eksperto nating si Jeffrey Bernstein na yung pagsigaw at pamamalo hindi nakakatulong para po ay mag-build ng confidence ng kanilang mga anak. Alam niyo bakit? Kasi isa ito sa paraan ng pagbubuli ng iyong anak. Yung paninigaw, yung pamamalo, it's a one way of like saying that you are bullying your child. Bakit? Kasi pag sinabi natin ng bubuli, you are more superior, di ba? So, paraan ito ng pambubuli at ito po ay nagiging sanhi ng pagbagal ng pag-develop ng kanilang confidence. Ikaw ba naman hambalusin? Ikaw ba naman sigawan? Araw-araw sinisigawan mo ang anak mo. Okay, nandoon na tayo. Kasi minsan may behavior po mga bata na kakainis talaga, nakakainis talaga, na nabubulyawan ng magulang, lalo yung inuutusan na hindi naman sumusunod kagad, ayun, nagagalit po ang magulang. Very common and natural sa loob ng tahanan po yun, di ba? Yung, late lagi nagising, hindi ginagawa ang assignment, talagang kabulyaw-bulyaw naman talaga yun. Pero, mga magulang, hindi ito ang tamang paraan para gusto nyong ma-develop yung confidence ng bata. Kasi kung ang bata laging binubulyawan, alam mo ba ang magiging epekto to sa kanya? Magkakaroon siya ng pagbagal ng capacity niya para magkaroon ng constructive conversation. Pag ikaw ba'y sinisigawan, gusto mo ba ang kausap? Gusto mo siyang kausapin, di ba? Hindi. Pag sinisigawan ka, pumapasok sa kaisipan mo nung galit ka rin, di ba? Kasi bakit ka sinisigawan? Kapag papanting ng tenga, tayo nga mga adults, kung tayo po ay sinisigawan, ay talaga naman ang reaction natin ay matindi rin, naninigaw din tayo. Pero dahil mga batang ito ay hindi nakakagawa ng ganong reaction kasi takot sa mga magulang, pero deep inside naapektuhan po sila. Nagkakaroon sila ng pagtatanim ng galit sa kanilang mga puso. Okay. So ano bang dapat gawin natin? Okay. Isa pang negative dito, yung paninigaw o pagbubulyaw or pamamalo ay yung hindi matutunan ng bata pag-usapan ang isang problema. Alam niyo bakit? Kasi alam niya na pag may problema, sigaw. Alam niya pag may problema, kailangan ay mapalo. So sa paglaki niya, ito rin ang kanyang gagawin. 'Di ba? Ang hirap noon. Ang pagresolba po ng problema, kung may maling nagawa ang bata, ay hindi naman talaga yung pamamalo, kundi yung tamang explanation. I-explain mo sa kanya, nabasag mo 'yan. Alam mo ba gaano kamahal 'yan? Next time, wag kang masyadong magulo, makulit, magtatalon dito sa bahay, yung mga ganun. Yung pagtulog mo, nakakainis yan, kaya mo binubulyawan. Sabi mo sa kanya, anak, may tamang oras ng pagtulog at paggising at paggawa ng iyong assignment. Yung mga ganun ba, laging may definition of terms. Hindi ko ito aalisin ang sarili kong konsepto na sinasabi kong dapat sa pagturing sa mga anak ay laging mayroong definition of terms. Yung i-explain mo sa kanya, anak mo yan eh, bata yan. Do not compare your age with your kids. Sobrang ang age gap nyo ang layo. So dapat bumaba tayo doon sa level ng mga bata na madali nilang maintindihan. So, yun. Ang problema, dapat yung problem solving na establish na to sa bata kung paano gawin eh. Kung parati kang naninigaw at ikaw ay namamalo, paano niya gagawin to kung siya po ay nasa tamang edad niya? Anong gagawin niya? Hindi niya alam. Hindi niya alam paano i-resolbahin ang problema kasi hindi ito na ituro sa natin ng tama bagkus dinaan natin sa dahas. So, pointer number 1 po natin para po ma-develop ang confidence ng iyong mga anak, mga kaibigan, mga magulang, yan, mga mahal natin mga magulang, iwas-iwasan po natin yung pagsigaw at pamamalo na walang explanation. All right. Ang pointer number 2 po natin ay yung pagbalik ng mga nakaraan. Okay, malimit ganun eh. Tayong mga magulang ay gusto natin sabihin sa kanila na mali ka talaga eh, yung nakaraan ganito ka, yung kahapon o yung nakaraang buwan ganito rin ang ginawa mo. Pero naresolba nyo naman yon. Okay, bigyan ko ng diin to ha, lilinawin kong sasabihin ko para naman ay hindi tayo maging bias All right, ang ibig kong sabihin dito na wag ibalik yung mga nakaraan, yung tapos ng nagawa ng batang pagkakamali, yung pagtatantrums niya, yung kanyang pagsasalita ng hindi tama, kung ano man ang mali ng bata, yung tapos na at niresolba nyo na. Huwag niyo natin ulitin na muling i-refresh sa ikaisipan ng bata yung mga bagay nito. Kasi ang side effect po no, yung epekto po no, ay magkikimkim sila ng sama ng loob. Ito yung napakahirap po na
na legacy nyo sa anak nyo, na gusto nyo ipamana sa anak nyo, yung sama ng loob, sobrang hirap po yan. Pinagdaanan ko po yan. Nung ako'y bata po, bata pa, pag edad ko ng pinag-uusapan, nagkakabulol-bulol na ako. Ano. Alright, ang ibig kong sabihin mga kaibigan, nung ako'y bata pa, pinagdaanan ko rin yung pagbulyaw, yung paninigaw, kasi ang parents ko naman ay hindi naman sila yung tipong well-educated pagdating sa child rearing. Hindi natin masisi yung mga parents minsan na hindi nakapag-aral, hindi na orient ng ganung mga tamang paraan kung paano magpalaki ng bata. Hindi natin sila masisi kasi hindi naman sila lumaking mayaman, hindi sila nakapag-aral, hindi lahat. So, yung kulang sa akalaman in short, pero hindi natin dinadown ito bagkus ay sinasabi natin na tingnan din natin ang pinagmulan ng parents natin. Pero kung nakakaintindi ka kung paano magpalaki ng bata, din dapat alam po natin to na yung pagbalik ng mga nakaraan ay hindi magandang paraan para po ang bata ay matuto. Hindi natututo ang bata nito. Naiinis po ang bata kasi lagi mong sinasabi yung kanyang mali, puro mali. Nagiging critical ka na. So yung mga bagay na natapos na nakaraan, na-resolve nyo na, wag mo nang ulitin nyo, wag mo nang i-remind. Tayo ngang mga adults, once again, 'di ba? Tayong mga matatanda na pag ibinalik sa atin yung sabi ng asawa mo, o dati nang babae ka, tapos na nga yun eh. 'Di ba? So, naiinis tayo pag inuulit yung nakaraan na resolbado na. So, ito yung point natin dito sa mga magulang, gawin po nating maayos ito. Okay? Kung anong present na pagkakamali ng bata, ito lang ang ating i-focus. Huwag na natin ukil-kilin yung mga nakaraan pa. Kasi ang resolve is resolved. Okay? At dapat turuan din ang bata natin na mag-start ng panibagong chapter ng buhay nila. Yung sinasabi ng mga eksperto, clean slate. Yung ibig sabihin, malinis na umpisa. Lahat naman tayo gusto natin mag-move on, di ba? Ikaw ba gusto mong laging naka-dwell doon sa isang sitwasyon na tapos na? Dapat move on tayo mga parents. Noong nagawa ng mga batang mali noong nakaraan, wag na natin muling ipaalala sa kanila para ang baon nila ng paglaki nila ay magagandang kaisipan, magagandang pakikisama, pakiramdam, higit sa lahat yung salitang love na ma-develop sa mga anak natin. Alright, yung next po natin na pointer para dito ay ma-develop ang self-confidence ng bata, yung kabaliktaran mo. Ito ang hindi natin gagawin. Number 3 po ay yung pangungonsensya. Ba, kinukonsensya natin. Ano ba ng mga nangungonsensya ang mga magulang? Yung tipo bagang nakakalimutan niya natin yung pakiramdam, yung feelings ng mga bata. Kinukonsensya natin in a way para makita ng bata na lagi lang talaga ang magulang ang tama. Diba? Gusto niyo ba yun? Kayo lang lagi ang tama. Intindihin din natin yung feelings ng bata. Baka naman meron siyang gustong i-share, i-point out doon kung bakit siya nagkamali. Di ba? Baka naman meron siyang gustong sabihin, ma, kaya mahina ako sa klase kasi ganito, ganyan. Kulang ako ng pagkain. Kulang ako ng baon. Pinaglakad mo eh. Paano naman makakasagot yan doon sa school, di ba? Kulang sa baon, kulang sa lahat. So, yun po yung dapat natin intindihin. Baka yun sa mga pagkakamaling nagawa ng bata ay mayroong reason din sila at let them to voice out. Yun ang importante dito. Yung pangungonsensya ay hindi ito effective para makatulong, para i-boost ang moral nila. Bagkus ito ay nagdudulot pa ito ng hindi nila pagkilala ng kanilang sarili ng maayos. Di ba napakadelikado yun na hindi nila alam ang identity nila. Kaya mga batang iba nagkakaroon ng nagkakaroon ng tawag nito, identity crisis, di ba? Hindi nila nalaman sino ba ako? Lalaki ba ako? Babae ba ako? Ano ba ako? Ano ba ang role ko? Nakakaramdam ba ako? Manhid ba ako? Wala na silang nalaman sa buhay nila kasi nabugbog na natin ang mga maling approaches para sila ma-develop. So, wag na natin konsensyahin ang mga batang ito. So, tingnan na lang natin kung bakit at ano ang pananaw nila doon sa mga bagay-bagay kung sa tingin natin mga magulang ay mali po ang kanilang ginawa. Di ba mas maganda yon? Alam nyo, ito yung magandang scenario. Napipicture out nyo ba mga kaibigan, tayo mga magulang, na sabihin natin, ito yung gustong maganda kong imahe sa loob ng bahay. Nandito yung mga anak, nakaupo sa sofa or nakaupo sa sahig, kahit saan kayo nakaupo, nandito yung mga magulang, nagkukwentuhan kayo.
Yung parang magaan lahat ng bagay na nangyayari sa bahay. Yeah, mayroong mga pagkakamali pero kailangan na maresolbahin. Wala namang tayong perfect. Walang taong perfect. Tayo mga magulang natin hindi man perfect. So tayo rin, we have to acknowledge as well, or we have to be tawag nito, mag-adjust po tayo. Matuto tayo ng acceptance na ang mga anak, lalo na mga bubutihan di ba? Lalo yung mga bata pa, mga early teens, di ba? So wala pang decision making masyado yan. So na kailangan ng guidance nila. So para kung gusto natin, mabaon nila uli. Yung sinasabi ko kanina na ma-develops ma-develop po yung kanilang self-confidence sa kanilang sarili po, ay bigyan natin ng tamang pagkain, kaisipan, pakiramdam, at pakikitungo sa ating mga anak. All right. So, ang ating pang-apat po dyan na pointer po para po ay matingnan natin, may boost natin ang moral, ang confidence ng ating mga anak, ay iwasan natin ito. Kung gusto natin ma-boost, okay, iwasan natin yung paggamit ng sarcasm. Yung mga tao, bakit gumagamit ng sarcasm ang tao? Kasi gusto lang ipahiya ang kausap nila. Usually, tayo mga adults, di ba? Pag magkukwentuhan tayo, nagsasalita tayo, or nagpo-post sa social media, may mga sarcastic talagang mga tao. Ano mang gusto nilang gawin yun? Ikaw ba ay purihin, i-appreciate ka? No! Ang gusto nilang gawin, ibagsak ka. Gusto ka nilang ipahiya. So, ikaw ba gustong-gusto mong ipahiya ang iyong mga anak? Di ba? Hindi mo mabibigyan ng konting respeto ang iyong anak na i-lift up yung kanilang personality, yung kanilang pagkatao. Di ba? Maganda rito, kung gusto mo talaga maging successful sa buhay yung anak, dapat sa mga aspetong ito, iwasan po natin. Limitahan po natin. Hindi naman ganun kadali. Di ba? Kanya-kanyang dynamic po ang family po. Hindi ko alam kung paano yung pinapalaking anak nyo. Hindi nyo alam kung anong ginagawa ng pagpapalaki ng kapitbahay nyo o yung mga kapatid nyo or whatsoever. Di ba? Or whoever. So, tingnan natin kung paano ang dynamic na meron kayo sa bahay. Yung mga dynamics na sinasabi po natin, yung paraan, yung style po, yung mga style ng pagpapalaki po ng mga ating mga anak. Pero yung paggamit ng sarcasm is a big no-no doon sa mga anak nyo. Bakit? Ang mararamdaman ng bata, bakit si nanay, bakit si tatay, bakit si kuya, bakit ito silang matatanda sa akin? Ang alam lang nila ay itong mga salitang ito, gusto nila akong ayaw nila ako pakinggan. Tingin nila bata lang ako, 'di ba? Wala akong idea, wala akong nararamdaman. Maling-mali pong approach po 'yun. Nagagamitan mo ng pagsupla. 'Yun, yung ipapahiya mo yung mga anak nyo na nagbibigay ng mga reasoning doon sa mga bagay na kanila pong nagawa. All right. So, hindi maganda. Isa 'yun ay hindi ito makakatulong sa pagbuo ng magandang communication. 'Di ba? Hindi ito makakatulong, 'di ba? Sinarcastic mo gaganahan ka pa ba? Pero kung matanda yan, babalikan ka niyan. Pero dahil bata yan, tatamimi na yan. So para sa kanila, ayoko na makipagkwentuhan kay mama. Ayoko na. Kasi hindi naman ako nakakarating. Ibig sabihin, hindi ko na i-convey ang aking message doon sa parents ko the way na gusto kong sabihin dahil ako'y bata pa. Di ba? So wag natin sarcastic ang ating mga anak bagkus maggumamit tayo ng mga salita na maganda. Okay, isa pang barrier diyan ay hindi nga magkakaroon ng effective communication. Okay, sabihin natin nakikipag-usap ang anak mo, pero ang tanong, effective ba yan? Pag sinabi nating effective communication, tumatagos. Okay, effective yan, tumatagos. Ibig sabihin, there is a learning. Naiintindihan ng bata, nauunawaan niya kung ano ang gustong iparating ng magulang. Pero kung hindi niya nauunawaan to, may problema. Mayroon tayong language barrier. Language barrier ba ang tawag doon? Hindi. Communication barrier. Ibig sabihin, kahit pares na ng lingwahe, Tagalog or Filipino, pero hindi natin ipaparating ng tama kasi maling approach ang ating ginagawa. Sa mga magulang, isa sa mga tip natin para po ay ma-develop natin ang ating mga anak na mayroong confidence sa kanilang mga sarili. Okay. So, ipinapakilala din natin dito kung sarcastic tayo sa ating mga anak na gaano sila kababa. Yung kanilang value, napakaliit. Mayroong mga magulang na gano'n Hindi naman lahat, pero may mga ilan dyan na sobrang ang sinasabi nila, anak lang kita. Bakit hindi sila? Anak din sila, 'di ba? Ng kanilang magulang. 'Di ba? Kung anak lang kita, wag lang sana yung salitang lang. Inanak, nag-enjoy ka, paano ginawa 'to, 'di ba? 'Di ba? So iniluwal mo, ginusto ba 'to ng anak mo? Kung sabihin din ng anak,
Ginusto ko bang iluwal, di ba? So, hindi naman dapat sabihin din ng anak yun. Pero, hindi dapat sinasabi ng magulang, anak lang kita, wala kang karapatang sumabat, wala kang karapatan magsalita, wala kang karapatan sa mga ganitong bagay. Mga magulang, bahagi sila ng pamilya. Anak mo sila. Galing yan sa dugo at laman mo. Pinaghirapan mo yan. Bago mabuo yan. So, bahagi sila ng buhay mo. So, dapat yung communication natin sa loob ng tahanan maayos, na ipapaabot natin ang magagandang bagay. Kung mayroong mali, ayusin. Pag-usapan na hindi na maulit. Ang mga bata kasi nakakaintindi naman yan eh. Hindi naman lahat pilyo eh. Yung mga nagiging pilyo mga bata, yung nagiging black sheep sa pamilya, ay mga may pinag-ugatan yon. Kulang tayo sa time sa kanila. Nakita natin na mahina siya. Sa halip na bigyan mo ng maraming oras, hindi mo ibinigay kasi gusto mo i-judge. Mahina ka talaga, para yan lang hindi mo masagot. Yung modules mo, hindi mo matulungan. So saan sila kukuha ng lakas? Sa kaibigan? Di ba dapat ang magulang muna ang unang gagabay? So yun po yung ganda ng pagiging magulang. Nariyan ka para ikaw ang siyang umalalay sa iyong mga anak. Yun po ang goal natin. Kaya tayo gusto magkaroon ng anak kasi gusto natin yung legacy na mayroon tayo, mamana ng anak. Hindi lang ito yung pagmana ng anak ng apelyido, lalo na kung lalaki ang anak mo. Hindi lang yun eh. Hindi lang yung karangyaan nyo, hindi lang yung katanyagan nyo ang gusto nyong ipamana, yung pangalan nyo na maganda. Di ba? Yung reputasyon na sinasabi natin kung minsan na ito ang mas higit na kinikilingan ng mga magulang. Huwag mong dudungisan ang apelyido natin. Papaano naman yung kanyang damdamin? Kahit durog-durog na eh. Di ba? Hindi mo siya pinakisamahan, hindi mo siya trinato bilang isang tunay na anak. Dahil iba ang pagpapalaki mo at ito ay dahil siguro sa problema mo rin nang ikaw ay noong bata pa. So mga kaibigan, hindi natin patatagalin. Iyon lamang po mga pointers natin kung paano natin matulungan ang ating mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak na bit-bit ang kanilang self-confidence. Di ba? Pag maganda ang self-confidence ng bata, positibo ang kanyang pananaw, alam niya ang gagawin niya sa mga problema na kanyang kakaharapin in the future. Yung kasi yung mga batang smart, nagiging smart sila, nagiging ang critical thinking nila, naging analytic pala. Hindi critical thinking. Kasi positive naman, there's a positive note on critical thinking. Yung talagang analytic ka, maganda. Hindi naman yung critical thinking na punaero ka. It's a negative note naman. Ibang pag-uusap po yun. Pero yung sinasabi natin na nade-develop ang kanyang utak sa pag-iisip, pag-create, pagiging dynamic, pagiging creative, pagiging analytic niya. Okay, magaling sa analysis in short. Kasi ito ay dahil sa gabay ng mga magulang. Mga kaibigan, di ba ang mga magulang mas masaya kung maramdaman mo na makita mo ang anak mo na isang successful in the future? Di ba? Nagagabayan mo sa pag-aaral, sa kanyang damdamin, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang social aspect, sa kanyang emosyon, sa kanyang mental, at sigit sa lahat, sa kanyang spiritual aspect. Di ba? Ako kaya nga interesado, excited na maging magulang. Kasi bakit? Maganda po na maging magulang para maging gabay. Nandiyan ka maging gabay, hindi ka dapat diktador. 'Di ba? Iba 'yun. 'Di ba iba 'yun? Dapat tayo po ay gabay sa ating mga anak. Hindi tayo po ay nariyan para maging hari-harian. Alam niyo 'yun, ako pinagdaanan ko yung naghahari talagang ama ko sa akin, 'di ba? Ayaw niya ako papag-aralin, kaya ako nagsumikap. Okay, na-develop po ako, self-made po ako, mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ng lubos, self-made po akong tao. Bata pa lang ako, nabubuli na ako ng sarili kong tatay. Bata pa lang ako, ayaw niya ako bigyan ng allowance nung elementary ako. Kaya bata pa po ako, marunong po ako tumayo sa sariling paa. Natapos ko with honors, elementary, high school, nag-college po ako by working student. So, hindi naging hadlang sa akin yung family background ko. Kahit hindi ako na-develop ng tama sa paraan ng mga magulang, ay sa tulong ng Diyos, sa tulong ng mga kaibigan, ayan, naging successful po naman ako sa buhay ko, di ba? So, yun po mga kaibigan, ang aking parting words po dito. Mahalin po natin ang ating mga anak, iwasan po natin ang mga salitang hindi maganda, iwasan po natin yung ating pakikitungo na hindi maganda, bagkus
gawin nating maayos yung samahan sa loob ng tahanan sapagkat ito lang naman po ang tanging paraan din na para tayo po ay magkaroon po ng masayang family, 'di ba? Hindi naman kinakailangan sobrang yaman mo. Yung tipo lang talaga makakakain kayo, may masisilungan, may pang-tuition. Simpleng buhay po. Simpleng buhay po na kasama ang family, simpleng buhay na kasama ang Diyos. Kasi kung masyado naman kayong mayaman, busy lahat. So wala ding time sa mga anak. So material na bagay ang pangpuno. Hindi natin 'yon. So sa mga kaibigan, ito pong saga ng akin, mahalin po natin ang ating mga anak, mahalin po natin din ang mga tao na nasa kapaligid natin. Kung tayo po ay mga magulang, ito po ay responsibility, ito po ay accountability sa side po natin na makaproduce tayo ng maraming mabubuting anak. Kung mayroong mga mabubuting anak sa pamilya, pag lumabas yan, sila po ay magiging mabuting citizen ng ating bansa at the same time magiging mabuting ehemplo sa mga bata sa lipunan. Okay, marami pong salamat sa iyong pagsama sa akin sa loob ng mga ilang minuto sa ating pagtalakay ng mga isyong dito nilang napanood at napakinggan. Ito po yung programang Friends on Air at ang topic po natin yan ay how to boost self-confidence para sa inyong mga anak. Ako si kaibigang Ferds mula dito sa Switzerland. Ayan po, hilong-hilo na po ako. Mula dito sa Switzerland, ako po ay magbabalik sa susunod na linggo kasama ang ating mga kaibigang Millets at saka si kaibigang Princess. Marami pong salamat mga kaibigan. Harinawa, natuto po tayo. Ako rin ay natuto. Tayong lahat ay magtulong-tulong para makakreate tayo ng magandang society, magandang lipunan, magandang community, magandang bansa. Okay, marami pong salamat and bye for now.